Welcome to Church So Blessed Kemanava, Holy Week Special. 7 final statements spoken in pain, yet filled with eternal purpose. Words that echoed through the centuries, shaking kingdoms, breaking chains, and opening the gates of heaven. In these last words, we hear the heart of a Savior, full of mercy, full of love, full of victory. This is a story of sacrifice, love, grace, and life-giving redemption. This is the 7 last words of Jesus that changed the world. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tutunghayan naman natin, dadako tayo sa ika-6 na salita o mga salita na sinambit ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang ating main text ay matatagpuan sa John 19 verse 30. But allow me please to just read from verse 28 na konektado dun sa naunang salita na na-discuss na po a few episodes back. So verse 28 ng John 19, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit yon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Natupad na sa ibang salin. So, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Ano ang halaga ng mga katagang ito para sa atin? Yung it is finished. No? It is finished, natupad na. Balikan natin ang ugat ng mga katagang ito. Alam niyo po ba na sa Aramaic, ito yung lengguwahe o yung mother tongue ni Jesus nung siya po ay naging tao, no? 100% God and 100% man. His mother tongue ay Aramaic. And most probably, ito yung language of choice niya nung nandun siya nakabayubay sa krus. Yung salitang it is finished, yung original na Aramaic word nito ay mashelem. Mashelem, complete or finished, it is done, it is accomplished. Sa Griego naman, o yung original na lengguwahe na ginamit para sa New Testament, kung saan na isusulat po ang mga Gospels, kasama ng John 19, yung word na mas kilala actually ay yung tetelestai. Ito ay salita na madalas na nakikita sa mga resi-resibo at sa mga listahan ng utang tapos kailangan bayaran. Ang ibig sabihin po ng tetelestai is paid in full or the debt is finished. So ano ang halaga ng it is finished? Itong mga salitang ito na nagbabago ng ating buhay, ito yung unang-una. Yung natupad na or it is finished ay nangangahulugan ng una sa lahat, completion of salvation. Yung pagtatapos ng kabayaran ng kaligtasan. Lahat po tayo may pagkakautang sa Diyos dahil sa kasalanan. Kung magiging mabait siguro tayo, isang kasalanan sa isang araw, 365 days in a year. So, 365 na kasalanan sa isang taon. Kunyari lang, mabait tayo na once a day lang magkasala. Ilang taon tayong nagkakasala, napakalaki ng ating listahan ng utang. Malaki ang pagkakautang ng bawat isa sa atin, sa Diyos, pagdating sa kasalanan. At sa Romans 3:23, nakalagay po dito, for the wages of sin is death, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May utang tayo, hindi tayo makabayad. That's it. Wala ni isa sa atin ang capable or qualified na magkaroon ng kabayaran, pambayad sa kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, ano ang kabayaran para sa kasalanan? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yung first part ng Romans 6:23. Klarong-klaro po ito.
Kailangan pagbayaran ang kasalanan ng tao, ang kasalanan natin. At ano ang pambayad? Kinakailangan mamatay ng nagkasala. So tayo rin yun. Ngunit dahil sa awa ng Diyos, simula pa nung panahong nagkasala sina Eva at Adan, makikita nyo po yan sa Genesis 3, palaging mayroong substitute or halili or replacement na isinasakripisyo upang ialay sa Diyos bilang kabayaran ng kasalanan. Ang tawag dito sa pagbabayad ng kasalanan, ginagawa ito upang tayo ay ma-reconcile, maipanumbalik sa Diyos. At ang tawag dito ay atonement. Bayad utang sa kasalanan upang tayo ay maipabalik, maipanumbalik sa Diyos. Noong panahon ni Moses at Aaron, nung itinaguyod ng Diyos ang bansang Israel sa ilang, itinalaga nila ang Day of Atonement. Simula nung panahon na yon, palaging mayroong alay na hayop, baka, tupa, kalapati, na dapat walang sakit, pekas, o depekto, perfect in other words, para patayin at ialay sa Diyos upang mapatawad ang kasalanan ng taong nagdala ng alay. Mare-restore yung tao sa Diyos. Tuwing natatapos, ito na, ang ritual sa Day of Atonement, dinideclare, pinoproklama ng high priest ay mashalem, or it is finished, no? Sa salitang Hebreo, I'm sure there's another word for it, pero yun yung equivalent, mashalem, tapos na. Kasi tapos na, bayad na. At nung si Kristo, si Jesus Christ, ay nasa krus ng Kalbarya, siya rin ay sumigaw, mashalem. Sa Griego, tetelestai, bayad na ng buo, tapos na. He means that the debt of sin na pagkakautang natin sa Diyos has been paid in full, paid off by Jesus. Hallelujah. That is good news. Pangalawa, tetelestai, it is finished. What does it mean? Ang pinapahiwatig nito ang kapangyarihan ng sakripisyo ni Jesus. Hindi lang siya statement, but there is power in that statement because it was spoken by Jesus. It was a declaration from eternity to eternity. Hindi na kailangang ulit-ulitin sa makatuwid ang pagbayad ng kasalanan. Hindi na requirement ang maghanap ng alay, gumastos, paghirapan pa ang kabayaran. Hindi na. Dahil ang sakripisyo ni Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kailanman hindi nagkasala ang korderong ito, tahasang matuwid dahil siya ay sumusunod sa Diyos Ama, never sinned. Siya ang naging perfect sacrifice. At ang sakripisyo ni Jesus na ito, ang nagpatawad sa atin at nagkansela ng ating mga kasalanan. Hiningi mo na ng tawad, hindi na rin ito bahagi ng buhay mo, hindi na ito nakakapit sa iyo, sapagkat bayad na ito ng dugo ni Jesus. Again, paid in full. Sabi sa Colossians 2:13-15, sa English ko po babasahin, sa NIV, when you were spiritually dead because of your sins and because you were not free from the power of your sinful self, God made you alive with Christ, and He forgave all our sins. He canceled the debt, hallelujah, which listed all the rules we failed to follow. Parang utang nga, di ba? He took away that record with its rules and nailed it to the cross. God stripped the spiritual rulers and powers of their authority. With the cross, He won the victory. See, Jesus, He won the victory and showed the world that they were powerless. Hallelujah. Canceled, paid in full, and there is power in that spoken word no sinabi ni Jesus, mashalem tetelestai, paid in full, it is finished. Natupad na, naganap ng panghuli. Dahil bayad na ng buo ang ating kasalanan or it is finished, pwede tayong mabuhay ng may katagumpayan. Because Jesus has paid it all and it is finished, we can live in victory. When we live the victory of Christ, only in Christ. Kinakailangan si Kristo ay ating tinanggap bilang personal na Panginoon na tagapagligtas. It's another, teaching altogether. How is it to be Savior and Lord? Pero it starts with faith. Pananampalataya na nanalig na, Lord, gusto kita maging personal kong Panginoon na tagapagligtas. That is faith, and that is the start of the victory of Jesus Christ in our lives. Sa Psalm 103 verse 3, praise the Lord who forgives
all your sins and heals all your diseases. James 5:15. And the prayer that is said with faith will make the sick person well. The Lord will heal that person, and if the person has sinned, the sins will be forgiven. Look at that verse. Una sinabi, mahihil yung person. In the same verse, sabi, the sins shall be forgiven. Because with God, kaya ng Lord pareho yon, patawarin ng kasalanan at magpagaling ng may sakit. Because the victory is the Lord's, we also have the victory. Paid in full. Kamakailan nakausap ko po yung isang magulang or co-parent po namin ni Pastor King doon sa TLT, sa school ng aming mga anak, si Mommy Tina Fajardo. Yung panganay na anak nila, si Ethan, ay na-diagnose ng may biliary atresia noong sanggol pa lang siya. Sila ay mga misyonero. Nagsisilbi sa mga campus, tapat sa lingkod ng Panginoon, pero may nangyaring ganito. Ngunit salamat sa Diyos, binigyan ng biyaya ang nanay na ito na sandalan ng buong buo ang Diyos at ang kanyang mga pangako at ang victory ni Jesus. Ang una daw niyang sinabi sa Lord, kaka-diagnose pa lang, wala pang nangyayari. Ang prayer niya kay Jesus, thank you Lord for taking us through until the end. Wala pang nangyayari, nagte-thank you na siya dahil victory na sila. Bakit? Bakit kaya ni Mommy Tinang gawin ito? Dahil naiintindihan niya na bayad na ito. Fast forward right now, si Ethan ay incoming grade 10 sa pinaka-prestigyosong high school, ang Philippine Science High School. Magaling na magaling, malakas, matalino at pinagpala. I want us to receive today this fresh wave of grace from the Lord as we reflect on this word. Mashalem tetelestai, naganap na, natupad na, paid in full. Because Jesus paid for our salvation in full. Buong binayaran ng Panginoong Jesus ang ating kasalanan, hindi na natin to kailangan pagbayaran pa. Number 1. Dahil kay Kristo naisiwalat at naisisiwalat hanggang ngayon ang kapangyarihan ng kanyang sakripisyo. Number 2. At number 3, dahil bayad na ito ng Panginoong Jesus ng buo, mayroon tayong grace or kakayanan galing sa Panginoon mismo, galing kay God, meron tayong kakayanan na mabuhay ng matagumpay. May the Lord add His blessing upon the reading and the proclaiming of His word. It is finished. Amen. Let's pray right now. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ang nagbayad ng lahat para kami ay makuha na namin lahat. Panginoon, kung mayroon man na mga bagay sa aming mga buhay ngayon, kahit na Kristiyano na kami, born again na po kami, pero para bagang hindi pa tapos dahil mayroong problema, may karamdaman, may sakit. I pray in Jesus' name that the power of tetelestai, yung sinabi po ninyo, Lord God, na bayad na ito, mapangyari sa buhay ng bawat isang nakikinig. Kasama na rin po ako doon, Panginoon. Lord, we just claim, Lord God, yung power in that name and power in what you have said. In your sacrifice, Lord God, bayad na nga ang lahat. Hindi na namin to kailangan pagbayaran ulit. So kahit anong kasalanan, kahit na anong karamdaman, hindi na ito kinakailangang manatili. And so God, we declare, Lord, ang pagputol ng aming ugnayan sa kasalanan at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang inaangkin namin yung kabayarang buo na binigay ni Jesus nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang aming kordero ng Diyos, age to age the same. Past, present, and future, perfect Lamb, perfect sacrifice. God, we receive this grace, O Lord, from you. Bayad na ang lahat. At dahil dito, Lord God, ang bawat isa, dinideklara ko ang inyong biyaya na ang bawat isa ay mabubuhay ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Ano man ang itsura ng mga buhay ngayon, ano man ang nilalakaran, kung hindi man kagandahan, o papunta pa lang sa mga problema. God, in Jesus' name, tagumpay na ganap dahil ikaw po ay ganap na nagbigay at nagbayad ng buo para sa amin. Salamat, Lord God. Salamat. And let our whole lives reflect this victory. Thank you, Lord.
The glory will always be yours in Jesus' name. Amen.